terrorism. Kaya kung wala lang to, nakasulot kami sa ancient kingdom of Babylon, na karon ruins na, sa unahan na nasa Iraq. But mauni, well-known kaayo ning hanging garden of Babylon. Kaya ang palasyo kitamnan og mga kahoy sa ibabaw, kaya ang asawa ni Nebuchadnezzar nga gikuha niya dito sa bukiran, medyo namingaw sa mga kakahuyan. Mo na ang rason kung na-create ang hanging gardens. Ang description ni Prophet Isaiah 13:19 sa King James Version, about Babylon katong panahon, and Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the childish excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. This is King James Version, Revised Standard Version. And Babylon, the glory of kingdoms, the splendor and pride of the Chaldeans, will be like Sodom and Gomorrah when God overthrew them. The Living Bible. And so Babylon, the most glorious of kingdoms, the flower of Chaldean culture, will be as utterly destroyed as Sodom and Gomorrah when God sent fire from heaven. In this case, Babylon was prophesied to be scattered and destroyed by another country. But before that, Babylon represents the golden kingdom in a golden age. Mga kaigsuunan. This country was a superpower, and Daniel described this country as from Babylon down. Thousands of years ago, it was already pinpointed in the prophecy kung ano ang magsunod-sunod ng mga kaharian, mga kaigsuunan. Alright, now, these are now the ruins of ancient Babylon. Wala na ma-rebuild pa uli. Although, mauni, daghang mga tourists ang nagakadto because of the description of this kingdom in the Bible. During the time of Saddam Hussein, he tried to rebuild Nebuchadnezzar's palace atop the ruins of ancient Babylon. Namatay si Nebuchadnezzar nga wala ma-fulfill ang tanan niya mga damgo. Now, Daniel chapter 2, verse 37. The interpretation now. Primero, ang description. Ang description mauto, ang nakita niyang damgo ay rebulto sa tao nga iba-ibang metal ang lawas. Karon, from description to interpretation. Daniel 2:37. Sige. Daniel 2, chapter 37. You, O King, are a King of kings, for the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. Sa interpretation, ingon ni Daniel sa kay Nebuchadnezzar, ikaw ang ulo nga bulawan. In short, really tama ang history that Babylon was a golden kingdom in a golden age. Pati ang sword sa to, gold. Pati ang mga armor, gold. Mga bagay nila, ginagamit nila, gold tanan. Sa panahon ni Nebuchadnezzar, very rich ang Babylon kato mga panahon. So, the Babylon and Nebuchadnezzar represents the head of gold. Padayon na ko reading. 38. And wherever the children of men dwell, or the best of the field have birds of the heaven, he has given them into your hand, and has made you ruler over them all. You are this head of gold. Okay, 39. 39. But after you shall arise another kingdom inferior to yours. Bantayin niyo ha, pagkatapos mo, may usa na naman kanasod nga masunod sa imo. Then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over the earth. Alright, is that 39? 39. Okay, 40. 40. And the fourth kingdom shall be as strong as iron, inasmuch as iron breaks in pieces and shatters everything, and like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all. 42. 42. 42. And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay,
So the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with Thank you. Okay. Now this is it. Now the interpretation of this, ingon niya, ikaw gani ang ulong bulawan, you are the head of gold. But after you, Babylon ruled as a global superpower from 605 BC to 539 BC. That is already history. The Bible is telling us about the prophecy. Now, ang history will confirm how many years. That's from 605 BC to 539. But after you, ingon sa Biblia, may masunod. Ang masunod sa imo, dili na gold kundi silver na. Okay, by 539 to 331, it was the time of the Medo-Persian Empire. Mga kaigsuuna, perfect ang Biblia sa prophecy. Dinhi aton makita ang pagsunod-sunod sa mga kaharian sa tibuok kalibutan nga gi-describe sa Biblia thousands of years ago before its fulfillment. Ang topic ba sa atong lecture sa atong seminar karong gabi ay the prophecy of the rise and fall of nations. Now, Babylon rose to power from 605 to 539 BC. After which, may usa naman ka power. Kung ang Babylon katong una mo ng Iraq karon, ang nagsunod ang Iran, tanawan nyo sa mapa. Okay, silingan lang sila. Pero since then, ang Iran o ng Iraq, mortal enemy dyan na. Kaya ang nagsunod sa iya, ang Iran, ang ng Persia. Alright? Pagkatapos, may isa pa kakaharian nga masunod. Paano ni nagsunod? Mauni, si Nebuchadnezzar wala na, namatay na. Nagsunod si Belshazzar na iyang anak. Okay, sa panahon ni Belshazzar, giabusuhan niya ang mga gold cups na gikuha sa Jerusalem, pagbihag sa iyang amahan nga si Nebuchadnezzar, giinna nila mga makahubog ng mga ilimnon, o giabusuhan nila ang mga balaang butang gikuha sa Jerusalem. Sa banqueting hall, sang Babylon, one night, there was a drunken debauchery. Naghinubog sila kagigamit ang mga balaang bagay gikan sa Jerusalem. This is Belshazzar now. When all of a sudden, a mysterious hand appeared sa pader. Kung atong basahon, and we will just summarize that, ang nasulat, mini tikel of our sin, nga hindi maintindihan ni Belshazzar. Tinawag naman si Daniel. Imagine this, the same Daniel ang nag-interpret sa amahan nga si Nebuchadnezzar. The same Daniel nga alagad sa Diyos ang nag-interpret sa anak nga si Belshazzar. Oo. Tinawag naman siya, pero si Daniel katong panahon, tiguang na. Sa panahon ni Nebuchadnezzar, bata pa, karon tiguang na. Daniel now describe and interpret the cryptogram sa kay Nebuchadnezzar nga ang buot ipasabot karong gabi dayaw gabi ang imong kaharian partidas sa taga Persia kag taga Media nga Medo-Persian Empire. Mauna de amo tong mensahe bad news na to kay walay allowance karong dayang gabi nakahibalo kita amo ni mapasang ancient Babylon 665 square kilometers. Muntik lamang 666. Kaya ang 666 sa Babylon niya man it is 665 square kilometers. Ang strategy nila mao kani kay sa plain man igibutang mo ning Euphrates River. Okay, ang ginhimo nila ang giharian, ang kaharian amo ni nagsumpay sila di kag ang pader nag-abot dito. Nakita nyo? Kung tani, ang suba maulang ni. Ang gihimon lang, gikanalan nila palibot. Gikanalan palibot. So that mag-flood palibot.
in case of external aggression, walay makaduol sa pader. So dili mawasdak ang pader. Number 1. Number 2, ang pader ay 350 feet high sa taas. O ang baga, maski unong ka-auto, pwede makadagan sa ibabaw. So wala ng battering rams na makawasak sa pader. Meaning to say, kung may kumpiyansa sila, overconfident sila, na walay kalaban nga makasulod, maski bombahan pa, maski batiran pa sa battering rams. Itong una, wala pa yung howitzers, wala pa yung mga kanyon. Kundi, kanang walay missile. Kundi, kanang battering rams, kanang dagko nga kahoy, nga sa ilang mga war machine katong una, hinakargahan ng batong dagko, tapos tadyakan may trigger sa ubos. Pagtadyak, matira na ang bato dito sa pader hangtod mawasak. Ay pag amuna kataas ang pader, baga kaayo. Therefore, Nebuchadnezzar and his people were victims of false security. Ingon nila, walay makasulod. Why? Number 1, walay makadool sa pader kay may dagko ang kanal, naga-flood ang tubig. Okay. Pero mauni ang natabo. During that time, the Medo-Persian Empire nagtaas na ang kalidad ng ilang military power. So, gitistingan sa Babylon. O gitistingan ang ginhimo nila sa trusted general ni Emperor Darius nga si General Cyrus. Nabasa nyo na sa history. Dinhi banda sa ibabaw, giblakingan ang tubig o gi-divert sa different irrigation canals. Nga ano pa, nahubas ang tubig sa Euphrates. Habang nagahubas ang tubig, nagasubside, wala sila kahibalo kay dito sila sa banqueting hall, hubog na tanan, pati ang mga gwardya, ang mga sundalo, pati sa pader. Kana nga gabi, October 13, 538 BC. Okay. Now, sa nahubas na, nagmarcha ang Medo-Persian vanguards, ang elite military forces ni Cyrus on the bed of the river. So they forged the river. O nagsulod diri banda. It's what happened na pagsulod nila, pag-abot nila dito, bukas man ang gate. Sa kumpiyansa ni Belshazzar, maski bukas ang gate na, kaya ang tubig pa, dalong kaayo, walay kaaway makasulod. Karon kay bukas ang gate, sumulod sila. O naabutan si Belshazzar nga sa sulod under nervous breakdown because of the interpretation of Daniel nga karong gabi lutuson ka sang Persya kag Media. Mao to sinulod si Belshazzar, sinulod siya dito sa iyang banqueting hall ni General Gobrias o ni General Gadatas. Patay si Belshazzar katong gabi. Therefore, tama ang Biblia, pagkatapos mo nga ulo ka, ang dugha naman ga representar sa Persia. Thousands of years ago, gi-mention ni Daniel ang prophecy, pagkatapos na fulfill later on. Na fulfill. Okay, now, this is it. Kining Cyrus Cylinder, mao kani ang gisulatan sang victory ni Cyrus sa Persia against Babylonia. Karon nasa museum na. Meaning to say, pati ang archaeology nagpamatuod sa Biblia. Kung Biblia lang ang mga atheists o ang mga wala katuo sa Diyos, dili magtuo Biblia. Karon sa archaeology nagpakita na tama ang Biblia. Pero pagkatapos mo ingon niya, may masunod na naman
sa brass nga hawak niya. Wala naging mention nga Greece ang sunod. But sa history it is very clear nga ang nagsunod sa Persian Empire, sa imperyo nila Darius, amo ang Grecian Empire under sa kay Alexander the Great. Now, this is it. That was now the rise of Alexander the Great. 539 to 331 BC, during the time of the Persian Empire. From 31 to 168, the time of the Grecian Empire. Alexander the Great, until today, is being considered as a military genius and a military strategist. Alexander the Great is being prophesied in the Holy Scriptures to become the most powerful man in the world during that time. And the fulfillment of prophecy ni Alexander the Great, para kay Alexander the Great, is perfect. Perfect. What is Macedonia today and Greece? It's just an ordinary country. But before the time of Alexander the Great, during that time, Macedon was considered as a star of the world because of military genius of Alexander. Gitawag siya na the Great. You know, this horse is very historical. Ang pangalan sa niyang paborito niyang kabayo, si Bucephalus. Bucephalus was with Alexander the Great for many years of fighting. Mauni nga kabayo ang loyal gid kaayo sa iya. But you know, before, kana nga kabayo wild o walay makagamit. Walay makagamit maski kinsa. Gistadihan ni Alexander the Great kay wild ang kabayo. Dili man madako. O kung madakpan, gapang tadyak, gapang sipat. So gistadihan ni Alexander the Great ang iyang characteristics, kung paano ni disiplinahon ni kabayo ni. And he discovered nga ang kabayo was afraid of his shadow. O, pag makita niyang shadow niya, nag-wild siya. Ang gihimo ni Alexander, gipaatubang siya sa adlaw para ang shadow sa likod. Dito nag-start nga ang kabayo madisiplina o nahimo nga loyal friend ni Alexander. Ang leksyon na makukuha tada mao kani, kung ang aton shadow of the past, ang aton shadow sa atong pagkatao, mao ang atong tan-awon sa kanunay, ang mga kahadlok o mga nervyos, mao ang atong mabatyagan. Pero if we will face the rising Son of Jesus Christ, atong dark shadow makalimutan na. O mahimo ng atong kinabuhi nga disiplinado. Like Bucephalus, naging loyal friend ni Alexander the Great till death. Till death. Pero nauna patay ang iyang kabayo sa ilang pag-attack dito sa India. Sa kay King Porus of India. Kaya ang kabayo, panay na lang tama sa mga spears. Okay? Panay na lang tama ang tibok lawas sa kabayo. So namatay siya. Uulahin na lang si Alexander. This is the Battle of Granicus in 334 BC. Alexander versus the Persian elite forces. Napildi sila. Pinildi niya ang Persia. The Battle of Issus in 333 BC. Alexander again versus Darius of Persia. Again, they were able to defeat the Persian vanguards. In Gaugamela, Alexander had only a limited army of only, I think, 35,000 against Darius' army of almost 1 million, na overwhelmed pa ang 1 million. O si Alexander the Great, amuning mauni ang mapa sa pag-inkwentro dito sa plains. Pilde ang Persia. That was the end of the Persian Empire. Tama ang Biblia. Pagkatapos mo Persia, si Macedonia naman, gipasa lang to sa Biblia. Before the fulfillment, we can accuse the Bible
as a myth or mythology. How about after the fulfillment? In fact, we are now enjoying reading the history of these powerful kingdoms in the world before. All right, now, na-fulfill ang Greece. Pero may masunod, di ba? Nabasa mo? The iron legs. Kining po tao nga patiis, well-known kaayo sa Biblia o well-known kaayo sa history, ang Roman Empire. Rome. Sa panahon sa legs of iron, natawo si Ginoong Hesukristo. Sa panahon nga ang Jerusalem, under sa pagan Roman Empire. Duha ang iyang legs, it is because ang pikas, Western Rome, ang pikas, Eastern Rome. Okay. Another one. Ang usa, pagan Rome, ang usa, Christian Rome. Dinhi naman, ang dalawang braso, ang usa, Media, ang usa, Persia. Now, we are now talking about Rome here. From 168 BC down through 476 AD. Mga 600 years ang Roman Empire as a global superpower. O ano pang nakita din? Alright, pagkata din ang four great kingdoms sa Bible, we will notice here that Babylon ang head nag-represent of lion. You can ask questions sa Widi sa gabi nito mo din. We are just summarizing. Ang Medo-Persia symbolically represented by the uso. Uso. Uso nino? Ang Grisya symbolically represented by leopard with 4 heads. Kining uso may tulo ka mga ribs sa iyang baba representing 3 nations nga gisakop sa Medo-Persia. Pero ang leopard beast may 4 ka ulo representing the 4 generals of Alexander the Great when he died in Babylon. He died in Babylon. Alexander the Great conquered almost the whole world. Okay. Pagkatapos dito kay Puro sa India, nga na-conquer niya man, napatay na ang kabayo mo si Busipalos. And nagbalik sila sa Babylon. Ano kalayo ang India pa Babylon? You know, marcha lang. Marcha. Okay? Pag-abot sa Babylon, kaya na-conquer nilang Babylon, and they celebrated for 1 week. Nag-inom sila tulo-tulo, pero nag-inom nga, anong ginaimnan